Magandang hapon ho sa lahat. Balita ko lang ho sa inyo una-una, marami ho tayong nabisita na lugar. Central Luzon no isang araw, Kamanaba the day before that. Ngayong araw po galing tayo Laguna at saka Rizal. Mabitak po sa Laguna, Cainta at saka Rodriguez. Rodriguez sa Rizal. Yung lahat po ng natulungan natin mga kababayan, di ba talagang nasalanta ka, nakatira ka sa evacuation center. Pag natatanggap po itong mga relief packs na hinanda po nyo, nadadaman lang yung pagmamahal ng kapwa nila Pilipino. Nadadaman lang hindi sila nag-iisa, may kadamay sila sa trahedyang to. Tapos sa totoo lang po, yung bagamat ready na po yung gobyerno natin dito, ibang bagay pa rin, yung pag meron, kunyari mga local government units tulad ng Isabela, nagambago sa atin ng 3,000 sako ng bigas. No? Well, pati yung bigas, di ba? Dahil sila nagkaroon ng bumper harvest, binabahagi nila yung bumper nila. Ito po pinagtulungan ng gobyerno at saka ng mga trader po ng Isabela. Si Mayor Celso Lobregat sa Zamboanga City, nag-commit ng di bababa sa 10 million pesos para idamay rin po dito. Pribado mga kumpanya tulad ng San Miguel Corporation, tulad po nung kahit hindi ko, distributor ng Yokohama Tires, talagang lahat to. Kaya para may pangangailangan sila na makidamay sa lahat ng napinsala nitong ulan na to. So, ako naman po, sa mga volunteers, gusto ko lang i-acknowledge yung lahat, no? Kung nagkamali ho yung paglikom namin itong mga pangalan nyo, pagpasensyan lang po, medyo mahaba lang yung listahan so far, no? Okay. Meron tayong 23 groups. Yung una po, yung Pag-asa Youth Association of the Philippines. Yung Gatos at Reyes Family, Philippine Air Force, Union Transport Incorporated Shared Services, Camp Crame Police Community Relations, University of Makati, yung staff ng Globe, Kababaihan, Truly Cares, Our Lady of Airways, Parish Church, Life Faith in Jesus Ministry, Office of Pasay City Hall, Civil Defense Action Group at I Serve Quezon City. Ito yung pinakabagong grupo, Calixto Forever Movement. Okay. Sikat na artista ho yata ito si Calixto. Pantawid Pamilya Beneficiaries of Barangay 196 Parañaque, Salsa Trends of Daneta Makati, Don Bosco, Montinlupa, 7-Eleven, pati yung volunteers pala, pinakain na 7-Eleven. Maraming salamat, 7-Eleven. Okay. Anyway, alam mo nyo, di natin maiiwasan talaga, di ba? Dinadalo tayo ng di bababa sa 20 bagyo kada taon. Pag minalas-malas pa tayo, maabot ang 23, 24. Okay. Yung kakailanganin po para maisaayos natin sa flooding, sama ko ang Secretary Singson, sa briefing na lang nung plano, maabot ng 30 minutos sa dami na kailangan gawin. Example po, yung medyo mas maliit sa Valenzuela, ang kailangan 8 kilometers na dike. Dito po sa Laguna Lake, aabutin ng halos 100 kilometers na dike. Eh, yung dike ho, magiging karsada na rin. Yung progress doon, mabubuksan mo yung areas ng Rizal at Laguna, pero yung pinakasilbi talaga nito, mababawasan yung tubig na papasok rin sa Laguna Lake. More or less may control tayo. Okay. Yung 100 kilometers, syempre, hindi mabilis maitayo yan. Okay. Pero ang punto lang ho nito, dinata natin, yung National Capital Region, sa tutulan po, yung sewerage septage system, meron lang ang Maynila at saka bahagi ng Makati. Wala hong isang sewerage system para sa NCR. Yon matatagalan ho. No? Pero bago nun, meron tayong maitatayo tulad na tawag na cistern. No? Pag bumubuhos yung ulan, lalabas dapat, kunyari sa Manila Bay, pag high tide, mataas, di ba? Hindi makalabas doon. Kailangan may puntahan yung tubig. Pag walang paglalagyan, baha. Yung cistern, tulad nung nandun na sa fort, no? Doon po sa Burgos Circle, para may sunken na structure, 5 stories, yun doon naiimbak. At pag buwaba na yung low tide, pwede nang ibomba palabas, may patutunguhan yung tubig. Pag wala po yun, yung Kalayaan at saka EDSA, talagang babahain ng gusto. Kung wala to, yun ang gagawin po natin sa maraming lugar. Pero ulit, yung sa Forto, 5 stories po ang holding capacity, babes, ay 72 meters in diameter.
no? By 5 stories. O disipin lang nyo gano'ng karami ho yan. Yung retarding dam or dike sa nag-apekto ng Marikina, ang kailangan nung hintuin yan, 5,000 cubic meters na tubig. Ano ba yung 5,000 cubic meters? Yung 5 cubic meters, yun ang isang tanker truck ng tubig. So roughly, yung capacity ng 1,000 trucks na water tankers, ang kailangan natin i-retard doon para pagbaba, more or less controlled, ma-mitigate. Okay. Pag-ikot lang po natin, marami tayong nakitang hindi maayos. No? For instance, yung kanina, dinaanan namin Manggahan Spillway. Manggahan Spillway, doon po lalabas yung tubig patungo na Manila Bay. Yung labasan ng tubig, tinitira na po ng tao. Yung embankment, tinitira rin ng tao. Yung pag meron kayong ilog, may waterway, kailangan po may tinatawag na easement. Hindi kayo dapat katabi nung dadaluyan ng tubig. So, tinayuan po yung katabi, tinayuan yung looban. No? So, pag tumaas yung tubig, tangay, kaagad yung tiranla. Siyempre, hindi na panahon magsisi. Sino nagpahintulot, etc. Pero importante pangalagaan natin yung buhay, kailangan. Yeah? Yung nakikita na nating mali, iwas to na ngayon. So, kailangan ng sakripisyo, kailangan ng pag-unawa, kailangan ng political will. Lahat po yan mangyayari. Pero ulitin ko lang ako, yung bubungkalin natin yung buong National Capital Region para sa sewerage system. Sa totoo, matagal po yan. Baka 2 dekada. Okay? Yung iba naman, tulad yung mga nakatira sa danger areas, yun, inumpisa na yun. Yung pagtatayo naman ng ibang infrastructure, may proseso pa hong dadaanan, pero more or less, hopefully within the next 2 weeks, na-complete na yung maraming plano, ipepresenta na sa kabinete, ma-approve na, at ma-umpisa na yung proseso para pumunta na tayo sa pag-umpisa ng pagtatayo ng lahat itong mga structure ito. Ngayon, ang pinakiusap ko lang sa design, kasi malawakan, 100 kilometers halos na dike. Kailangan bawat component na maitayo, maliwanag na meron na mababawasan na problema, yung pinoproteksyonan ng mga community. Hindi yung hintayin natin matapos bago maramdaman yung pakinabang. Okay? So, kailangan ho nating umpisahan na yan sa lalong madaling panahon. Kailangan ng sakripisyo sa halos sa lahat sa atin po. Ultimo yung, pag nag-grocery tayo, puro plastic na supot ang binibili natin, eventually, may pupuntahan lahat ng punit na plastic na supot. Ang problema, hindi sa tamang lugar. Okay. Ngayon, kinukunan ng MMDA yung litrato ng lahat ng basurang nakuha po nila. Yung basura, may nagtapon nun sa hindi dapat napaglagyan. Okay. So, ano yung sakripisyo? Pag nag-grocery tayo, magdala tayo sarili nating mga supot, for instance. Yeah? Hindi na tayo nagagamit noong hindi biodegradable na plastic. Makakatulong yan. Dagdag konti perwisyo sa atin, pero dagdag ginawa naman tayo pag walang baha. So yung mga ganun, ilalabas sa atin lahat itong planong to, lahat ng pakiusap, lahat ng ma-expect. Sana naman hindi tatagal ng 3 weeks. Maibigay na lahat ng detalye. Okay? Ulitin ko lang yung ginagawa po nyo ngayon, pwede kayo nagpapahinga, ang dami raw volunteers itong buong linggon to, hindi sila naubusan. Talaga naman, pati nung umuulan, marami rin ng mga nagbo-volunteer dito. Yan pong ginagawa nyo, maski hindi nyo nakikita yung pinag-aabutan, ginagarantya ko sa inyo, bawat isang napagkalooban itong inimpake nyo, talagang daman-dama pong hindi sila nag-iisa, meron nagmamalasakit sa kanila, at tuwang-tuwa po sa pinagagawa nyo. Ngayon, binalita na po ni Dinky, 128. 129,170 food packs na po ang na-produce nyo. Baka dapat palakpakan yung sarili nyo. Okay. Ngayon, pinapaalala lang ni Dinky sa akin, yung sa 129, 101,338 na ang na-distribute. So, natira na lang ay 27,832. Marami pa nakakailangan. Kaya hindi ko na ho kayo didistorbohin. Patuloy na natin yung trabaho, baka naman maubos yun na impake, maganap yung pagbibigay nito. Ulit, sa ngalan po ng sambayanan, maraming salamat po dito. At siguro, pag may trahedya, doon natin nakikita yung kagalingan ng Pilipino at yung kapwa magmalasakit sa kapwa. Ulit, sa ngalan po ng bansa, sa ngalan po ng ating mga kababayan, talagang malaking pasasalamat po sa bawat isa sa inyo. Magandang hapon po. Ito muna natin ang